Yeah, thank you. Ang ganda ng baby spray. Tapos iba-iba kulay. Cute no? Baby spray. Para siyang in-spray lang ng paint. Parang watercolor. Baka iba. Yan kaya? O madali siya masira? Baby's breath. Mas nice. Simple lang. Ito na lang, Beng? Ito? Baby's breath din yan. Ito na lang mas nice. Yan na lang. Maliliit na. Tara. Hello mga ka-viewers. Welcome back po sa aming channel. Bumili lang kami ng flowers para sa kuya namin. Papa, hold please. Dalaw muna kami sa kay kuya. Sunday po ngayon. September 1. Grabe no, Berna? Hello, Dodong. Morning, viewers. Dadalaw muna tayo ngayon kay kuya. Ano ba yan? Parang kailan lang man, no? 8 years na. Oo nga. Bale, death anniversary kasi ngayon nung panganay namin. Parang kailan lang. Ang 8 years na yun, kala mo parang nung isang ano lang, parang ribbon. Parang nung isang taon lang. Pero, 'di ba? Ang tagal-tagal na pero pag bilang magulang na mawala ng anak pala ganun ang feeling. Kahit na sabihin mong matagal na panahon nang nawala yung anak mo, para sa isang magulang, ano yun, parang kahapon lang, ganyan. Ganyan yung pakiramdam. Yung downtown po namin dito, marami pa rin mga area na ginagawa. So, ang oras natin 10:20. Wala masyadong tao sa downtown. Mas dito sa church kaya puno yung parking at wala pa naman yung caretaker dito sa Columbarium, kaya ayun, magkwentuhan muna tayo saglit kasi 11 pa naman yung schedule namin. 10:30 pa lang, early kami ni Dadong, lagi dumadating dito eh. Ayun, meron lang po ako nabasa, isa sa mga anonymous participant dito sa yung group na sinasalihan ko. Sabi niya, basahin ko lang sabi niya, heads up sa mga nag-cleaning job dyan, or yung cash job kung tawagin nila dito. Sabi niya, napauwi daw yung nanay at tatay niya dahil sa under visitors visa sila, pero yun nga, nag-cash job nga daw yung parents niya. Sabi niya, yes, mali yung nagawa namin, na surveillance parents ko about this cleaning job, sabi niya. Now, pati ang citizenship ko alanganin dahil sa question nila, who was supposed to be with you during your stay here in Canada. Again, aminado naman siya, sabi niya mali yung nagawa daw nila at mag-ingat daw sa mga nagka-cash job ngayon, lalo na sa mga visitors visa lang ang papers. Dami daw mga nare-report. So, nai-stress daw siya. Ayun. Kasi, once naman talaga na under visitors visa ka, bawal naman talaga yung magtrabaho ka eh. Ano kaya yung namin nila na dahil daw sa mga nag-vlog? Kasi, sabi ng isa, dahil sa mga vloggers yan eh, makapost kasi di na lang gumawa ng ibang content. Ano daw ibig sabihin nito?
Saka yung isa, yun nga sabi, don't trust anyone daw pag may gantong eksena, maraming inggitero tsaka inggitera. Correct. Oo, Alam kasi mo, sa totoo lang, ang kalaban mo dito, kapwa Pilipino mo. nga. Hindi yung mga ibang lahi, kundi ang kapwa mo na may mga inggit sa katawan. Kaya sabi, posible nga daw na may nag-report talaga dito sa parents nitong anonymous participant. At saka hindi lang sa mga visitors visa, pati na rin sa mga naka-close. Oo nga. Bawal mag-extra job, ano? Bawal mag part-time na naka-close permit ka. Close work permit pala. So, ayun. Dapat maging maingat. Kahit sa orientation pa lang namin, nung pumunta kami dito, sinasabi na nang nag-orient sa amin. Bawal. Ang kalaban mo dito, yung kapwa mong Pilipino. Kaya for sure, ang nag-chuchu sa kanya niyan, ang nagsumbong niyan, Mga kakilala niya na nakaalam, no? Oo, mga kakilala niya rin. Or siguro baka nakwento niya rin na may Cash job yung mga parents niya. Oo. Kaya yan po, wag pong gayahin kasi baka mamaya pati ikaw na nag-sponsor maapektuhan. Kasi yun nga sabi nila, 'di ba? Pagka ganyan na ikaw yung nag-sponsor sa mga visitors dito, parang cargo mo din sila eh. Siyempre ikaw ang liable, no? Kaya bawal talaga na gumawa sila ng mga illegal na kagaya niyan, cash jobs, mga under the table, mga ganun. Yan lang naman sana ang paraan na kumita din sana yung parents niya kung walang mga inggitero sa tabi niya. Pero alam naman talaga natin na mali yan, pero syempre minsan kasi na ano ba tayo? Natitempt ba tayo na gumawa na para pag-uwi natin mayroon tayong konting, alam mo yun, kahit puhunan lang ng mga magulang nila sa kung ano man ang maisipan na magnegosyo, di ba? Pero yung iba naman, alam ko, pinapupunta dito yung mga parents, kagaya niyan, pinababantay nila ng mga anak nila para sila mismo na mga legal dito na mga workers or mga PR, sila yung nagdo-double job, yan, nagpa-part-time sila para magkaroon sila ng extra. Tsaka siguro binabayaran din nila yung parents nila bilang taga-alaga ng mga anak nila. Hindi naman totally bayad yan kasi sa kultura naman natin hindi naman talaga binabayaran, kumbaga nag-aabot ng konti. Oo, syempre, parang yun nga, in return, nagbibigay sila para instead na ibayad nila sa ibang tao na magbabantay sa anak nila, yun na yung ibibigay nila sa parents nila, di ba? Sa totoo lang naman talaga, ang karamihan dito pinapapunta yung mga parents. Dahil yung iba may mga anak na maliliit, makatulong kahit papano sa pagbabantay. Aside sa pagbakasyon nila, ma-experience nila yung buhay dito. At the same time, makakatulong din sa anak nila. Pero maraming mga dito, mga nagbakasyon na mga may edad na mga parents nga ng mga nandito na galing Pinas, hindi sila tumatagal gawa ng sobrang lamig dito sa lugar namin na. Pero sa ibang part naman ng Canada, okay naman, lalo mga BC ganyan. Pero dito sa Regina, Saskatchewan ganyan, masyadong malamig kasi, kaya yung iba hindi tumatagal. Yung mga ilang buwan lang umuwi na. Yung iba siguro no choice talaga kundi patagalin yung mga parents nila dito kasi bawa yung iba maliliit pa yung mga anak, so kailangan na magstay muna yung mga parents kahit na sabihin yung ibang parents ay gusto nang umuwi. Karamihan na nakilala ko yung mga parents nila hindi talaga tumatagal dito kasi yung sa panahon tsaka nalulungkot sila pa. Iba ang siyempre matanda na sila eh. Iba yung lifestyle kasi iba dito. Iba yung lifestyle doon sa atin pag nakaupo ka lang kape-kape konti, meron kang makakwentuhan agad, unlike dito, Diyos ko po. Dito iba. Iba paglabas mo ng bahay, wala man lang ibang tao na makakausap. Hindi yung mga kabahay mo din, yun lang yung makakausap mo. Minsan may mga nadaan, may mga dalang aso, yun. Pag summer mo, pero pag winter, hindi ka rin makakalabas na sabihin mo na mga
kapitbahay ka araw-araw o para lang makipagtsikahan sa every other day kabilang para bahay. na makapagkwentuhan. Kasi lahat po dito busy din. Halos yung iba nga wala ng day off para lang nga tatrabaho. Siguro din dahil sa mahal ng lahat ngayon, yung columbarium kasi dito nasa baba ng simbahan. Kaya may din, may sarili din silang pinto, so hindi ka pwedeng pumunta na wala kang appointment. Kailangan i-text mo siya ng mga 2 days before para at least niya, schedule din niya yung yung time niya. Gawin ko yung mask pala dun sa taas. Maganda yung mga apartment dito, no? Sa 6th Ave. Parang lumang style lang pero mukhang inayos nila pa na. Renovated. Doon ba tayo nakaraan pumunta? Doon na side. Ito, Salvation Army. Care home din pala ito, na. Ito yung school ng mga ibang lahi pa, no? Ito yung parang may mga takip sila sa mukha. Ganda din itong community na to, oh. Malapit na maging busy itong daan na to kasi magbubukas na yung klase. Ito high school to itong collegiate. Public ata yun. Public school, hindi siya Catholic. Dito kayo naglakad? Dati? Punta sa park. Park doon sa Coronation. Hindi Coronation. Ay, ano yan dyan? Argyle Park? Coronation, doon sa kanila list. Oo nga pala. Yung mga tindahan dito pa na parang mabuhay ulit. Dati kasi nung COVID pa, yung mga tindahan dito banda, yung medyo malayo sa kabahayan, yung malayo siya sa maraming mga establishment, parang namatay. Mga parang hindi na siya ganun ka mabenta pa, no? Humina. Ha? Humina. Oo. Humina pala yung bentahan. Pero ngayon, ayan o, bumabalik na naman yung mga tindahan, marami na naman bumibili. Hoxton ba to? O, andun yung Hoxton lang sa kabila. Dito yung park ko. Eto, Beng? Dito kami naglakad. Ang layo ah! Kaso, on the way back, nag-bus kami. Tapos doon kami Ayan, playground nyo? Dito, nag-teams. Nag-teams? kami. Yun yung sabi nyo nakaraan na pupunta kayo sa park? Dito yun. Tapos nag-teams? Oo, layo! Baon ka ba nun na pera dati? Nung nagpunta kayo? Try pa namin yung Popeyes dito malapit sa Superstore sa North area. Oh, open siguro. May outdoor seating din sila. Oo nga, kaso sobrang init. Ayun, may upuan sila sa labas. Maganda yung location nila, ah. Sige, okay lang. Maganda po dito banda sa North na Popeyes. Kami lang yung tao dito sa loob. Ganda na. Basta na tayo lang. So, ito pa yung in-order namin. Yung kalahatan po neto, ano to? 10 pieces. Bali, $40. May biscuits. Tapos, meron siyang, ano pa to? Fries. Oh, wow. Ayan. Tapos, may, ano siya, meron siyang gravy. $40. Pwede na din. Wala lang rice dito. Dami na din. Kasi wala dito. Tsaka maganda pa yung pagkaluto. Maganda ng pagkaluto ng chicken nila. So, let's eat. Meron hot sauce, may ketchup.
Yan, masarap yung chicken nila. Tapos yung sauce nila, ito. May lasa lang siya na parang lasang curry. Pero masarap naman. Pero yung ibang bata ayaw ng gantong lasa kasi parang maraming herbs. Yan, kain po muna tayo. Ang init ko. Init. Ang syala ng washroom nila, i-wave mo lang to open. Tsaka pag nandun ka na sa loob, i-wave mo lang to lock. Parang hotel. Syala ng washroom nila, no? Ang cute. Wave lang. Kumbaga parang naka, ano siya, parang COVID ready na klase ng washroom. Kasi hindi mo na kailangan magpindot-pindot, mag-lock, gano'n. Wave lang ang peg. Or nakakuha tayong tissue. For opening. Dati kasi ano pa kami, dati kumukuha pa kami ng tissue para di ba, pag hawak mo ng door, kailangan mo may sapin yung kamay. Ayan o, di ba? Ang ganda ng pwesto ng Popeyes dito. Tapos ayan yung A&W, pressed sandwich, ano yung Thai Express. Mga kainan din dito. Parang pag summer ang sunny lang. Tapos may outdoor seating. Ang ganda yung pwesto dito. Tapos yung papunta doon, nandun na yung superstore. Dito naman sa kabila, itong side na to, andyan yung Walmart. Dito po muna kami sa Staples kasi may mga bibilhin pa kami ng kulang na gamit ni Madam sa school. Dito daw kami sa Staples, sabi ni Denise. Napakaslang, diba? Sa whites Denise eh. Giging matigas na din yung dila. Ginagaya yung pagbigkas namin. Saan yung mga divider kaya? Ito, bulletin board, case, paper, copy, multi, hindi dito yung paper. Eh kasi sa Dalarama ko lang kabisado kung saan yung mga gamit pang school eh. Dito kasi pang syala-syala dito eh. Not here. That's clipboard. Yung panglagay niya sa kanyang... Wala sinabi na. Ayan no. Yan ba yan? Divider? Hindi yan. Ayan no. Insertable divider te. Parang may pocket. Ito ba nga? May pocket. Before may pocket eh. Ano? Binder pouch. Di ba to? May pocket. Eh kasi Dalarama yung sa'yo. Yung binili natin. Kala ko na Walmart yun. Ayan, Walmart pala yun. Pero basta may hole siya, di ba? Yung maraming mga bag dito. Jansport, 55. Depende sa... Parang isa lang naman yung style noon. Ito iba kasi, oh. 70. Mas malaki siguro to. 5 dividers na. 5. Yan, oh. Mga baonan. Notebook yan. Dividers na. 4-pack ano? Exercise books, 4 packs. Mura lang. Bakit ang mura? O, yan, kuhan mo. Gunting, tsaka lapis. Ano ba yung maliit? Malaki? Ito maliit. How much yung scissors? Ito, 7. Ganda din, oh. Ayun din. Ito ba nga, mechanical pencil. 7. Mechanical. 0.7. Hanap ka. Ito, 9, 5, Ay, feel mo lang. 9. Mamimikil na. Ikaw gumagamit eh. Scissor. Mahal? Mahal lang. 7 isa. Kasi $6 dami na. Tapos, Para hindi mo na kailangan yan, 0.6. yung isa. I-feel mo lang, diba? Huwag na yan, yun na lang yung mechanical pencil na lang. Tingin tayo na upuan.
Mahal dito. Kaya nga, saan sa papa mo? Tapos parang hindi ko bet din. Malalaki yung upuan dito. Yung gaming chair. Yeah. Ay, atin siya. Dito. Ay, kita yung princess mo. Dito. Fluffy. Same din sila bang ng price sa online. 16, diba? Mahal din. Mga kang pencil cases. Ay, ito Pares pala lang. nilalagay sa binders, oh. Yung parang... Ito yung nakikita ko. Dahil na... Ito yung mga price po ng laptop nila dito sa Staples. Lenovo, 1429. Ito, ano lang. i7. Ba't mura to? Back to school for sure. For high school 500. learning. 829. Ayan o. Acer, 679. Meron din pala less than 1,000 na mga laptops. Ito 900. HP, Acer. Hindi sila magkalayo. Nagdagdag lang si Denise ng konting mga gamit na kulang niya pang back to school. Ano yun, Deng? Gunting, lapis, tsaka notebooks na manipis. Hindi naman required sa kanila magdala ng notebook, pero bumili lang siya ng konti lang. Kasi 79 lang yun, Deng? What? Uy, 79 yung notebooks. 4 pack. Yan, pauwi na po kami. Hanggang dito na lang po yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood. At ingat-ingat. Bye-bye!